Hello mga karakels, ang client ko nga pala ay nagmula pa sa malayong lugar. Nag-tricycle, naglakad ng konti, maya-maya nasa harap na ng tattoo shop ko. Joke lang, hindi malapit lang talaga ang client ko dito sa aking shop. At ang gustong design ni ma'am ay cherry blossom. Mag-gloves na ako para makapagsimula na. Ang size ng gloves ko ay extra small. Bakit extra small? Kasi gusto ko yung tight lang, parang kamay lang, parang wala ka lang suot. Kasi pag malaki or maluwang, prone ako sa aksidente. Pwede kong matusok ng aking karayom, ang aking gloves. At isa-sanitize ko na nga pala ang placement na paglalagyan ni ma'am ng kanyang tattoo. Una, mag-sketch muna ako or maglalagay lang ako ng lining gamit ang aking red ball pen. Maguguhit lang ako para guide, para makita ni ma'am kung gaano kalaki or gaano kalapad yung gusto niyang design or gusto na ba niya doon sa napili naming placement. At ayan, ginamitan ko siya ng red ball pen, pang guide or pang sketch para pag nagkamali, madali lang siyang burahin. Bakit kailangan muna nating lagyan ng guide? Kasi para hindi tayo mawala or hindi tayo magpaulit-ulit ng drawing kung sakaling magkakamali tayo. At ayan na nga, nag-sketch na ako. Ipinlow ko na kay ma'am ang kanyang cherry blossom. Nag-circle-circle ako dyan para may guide ako kung gaano lang bang kalaki yung mga bulaklak or petals na gusto ni ma'am dyan. At ayan, pinlow ko sa kanyang collarbone at para maging elegante at sexy pa rin tignan yung pagkakalagay ko ng kanyang drawing. At sinusog ko na nga ito ng blue ball pen para sa aking final drawing. Kasi yan ay yung susundan ko ng pag ako'y nagtattoo na. Bakit blue ball pen? Kasi para contrast siya dahil usually ang ginagamit natin pang linya is kulay black, color black. Para humihiwalay siya at nakikita ko kung ano yung susundan ko na yung black ink ang gamit ko, tas yung blue ball pen ang aking guide. At pinupulido ko na nga dyan ang drawing ko kay ma'am para drawing pa lang makita na nating maganda. At dahil pag maganda na, sa drawing pa lang maganda ang kalalabasan nito. Or pagkatapos nito, kita na natin na maganda ang naging resulta ng ating tattoo. Kita nyo naman, naka-4 lang ako dyan, relax lang, at kino-comfort ko si ma'am dahil first time ni ma'am. At ayan na nga ang final drawing ko ng kanyang magiging tattoo. Ayan no, drawing, napakaganda na. Sinusukat ko nga rin pala dyan kung aabutin ba siya ng damit niya or magiging kita ba pag nagsuot siya ng off-shoulder dahil gusto rin ni ma'am na maipakita yung kanyang tattoo. At ayan na nga, game! Sakta na yan! Ang gamit ko nga palang tattoo machine ay ABBA Uni A Mini Wireless Pen 3.5. Pwedeng pang lining, pwedeng pang shading. All around, kumbaga, from MLC Tattoo Supply. Kung may need kayo na mga tattoo equipment, tattoo machine, message lamang kayo sa MLC. At gamit ko rin dyan ang cartridge from ABBA na napakatalas, sing-talas ng aking kapitbahay. Joke lang, pero matalas talaga yung karayom ng ABBA. At nagsimula na nga akong mag-shading ng dark color to light. Kasi ang pagtatato is parang paglalaba lang yan. Kailangan nakahiwalay ang decolor sa puti. Kasi pag pinaghalo-halo natin yan, siguradong karibok ang ating kalalabasan. Kaya numpisahan ko sa dark, uti-uti, ginagaanan ko lang para hindi masaktan masyado si ma'am. At susunod ko na dyan ay gawin ang kanyang bulaklak. Kwento ko nga pala ang maikling kwento tungkol sa ating cherry blossom. Ang cherry blossom ay nagmula sa Japan at tinatawag itong sakura sa kanilang salita. Cherry blossom ay may tulad ko sa buhay ng isang tao.
Kasi nakikita nyo, pag siya ay namumulaklak, napakaganda, mabibighani ka sa kanyang mga kulay o sa kanyang kagandahan. Parang buhay lang din ng tao, kailangan nating maging masaya, ayusin natin ang buhay natin dahil lang parang cherry blossom, maiksi lang ang buhay. Dahil pag bumaksak siya, malalanta kagad siya, ganun din lang sa buhay ng tao. Kaya hanggat nandito tayo sa ibabaw ng mundo, magpakabuti at magpakasaya tayo dahil ang buhay ay mabilis lamang. At kita nyo naman, ayan na ang ating cherry blossom finished product. Ang napakagandang tattoo ni ma'am. Ayos! At ayan na nga, hindi pa nakontento si ma'am. Sabi niya masakit pero nagpalagay pa siya ng isang tattoo sa ilalim ng tenga. Kung saan masakit din yung napiling placement ni ma'am. Yan nga pala ay may meaning kay symbol ni Jesus. Pero hindi ko alam yung tawag eh. Paki-comment nyo na lang guys kung anong tawag dyan kasi nakalimutan ko. Ayan. Comment nyo na lang po kung anong tawag dyan sa design na yan. At kita nyo naman, medyo seryoso ako dyan kasi medyo mahirap yung placement na pinagtatatuan ko. Maliit yung galawan at syempre nakakatakot din dahil nasa likod siya ng tenga at masakit din dyan sa part na yan. Kaya dinadahan-dahan ko lang para matapos ni ma'am yung kanyang tato. Yun nga pala sa mga nag-follow sa akin, maraming salamat sa inyo. At sa mga magpa-follow pa, advance thank you na rin po. Paki-follow ang aming page na Raquel Tattoo. Thank you ng marami. At ina-highlights ko na nga dyan para makita yung ating foreground and background. Ayan, malapit na matapos ang pagtitiis ni ma'am. Nagpatato sa dibdib, sinundan sa ilalim ng tenga. Isang tatuan na nga naman at isang pagalingan. Yung sa mga gusto nga palang magpatato dyan, message lamang po kayo sa aming page. Ayan na po ang ating finished product. Ayan po, namumula-mula pa ang likod ng tenga ni ma'am. At ayan na, inaayos ko na si ma'am para sa aming picture taking. Pinoforma ko na. At mamaya, ayan na, magpipicture na kami. Smile! Thank you sa inyong lahat. Salamat sa panonood. Bye!